Ma'am, bakit mahilig akong magsariling sikap? Wow, edi ikaw na ang maraming panahon, maraming oras. Sipag mo din, araw-araw talaga. Actually, babae ito, humihingi ng payo. Itago na lang natin siya sa pangalang Carolina. Alam mo, Carol, sa totoo lang, real talk lang tayo dito, naumpisahan mo kasi, sinubukan mo. Kaya, nang hinawakan mo yung money ears mo, pagkatapos kinamot mo ng kinamot, ayan tuloy, nakaramdam ka ng sarap, nakaramdam ka ng yummy. O, ayan ang napala mo. Sisihin mo ang sarili mo, inaaraw-araw mo na, sinusunod mo na yung utak mo, sinusunod mo na yung sarili mo, na gusto mo pa, isa pa, bukas naman, ganon, araw-araw, may ganong effect ka. Alam mo, Carol, kung ganyan ka kasipag, dalawa lang ang sasabihin ko sa'yo. Merong positive at negative dyan. Eto, makinig ka muna. Unahin muna natin ang positive. Ayon kay Dr. Eduardo Gatchalian, isa itong urologist. Wala naman daw masama ang pagsasariling sikap. Wala naman daw itong peligro sa katawan. At hindi rin ito matuturing na sexual perversion. At eto pa, halimbawa, nasa trabaho ka o estudyante ka pa lang, excited ka nang umuwi kasi excited mo nang hawakan siya, excited ka nang paglaruan siya. At doon tayo sa magandang spot. Excited ka nang maabot yung tunay na happiness ba? Yung pumipikit-pikit talaga ang mata mo sa tunay na happiness. Alam mo naman siguro yung ibig kong sabihin. At eto, Carol, dito naman tayo sa negative. Ano nga ba ang meron dito sa negatibong ito? Dagdag pa ni Dr. Gatchalian, nagkakaroon ng psychological na problema. Siyempre, ang taong mahilig magsariling sikap, ganun ba? Kung hardworking ka, ganun, nagkakaroon ka ng yung mental health mo, hindi na siya healthy. Ganun ba? Baka magkaroon ka ng pansarili na lamang ang iniisip at hindi na makaunawa ng tunay na pagmamahal. Siyempre, baka hindi ka na lumabas ng kwarto mo, excited kang pumunta ng excited ka ng salid-tulugan mo, magpahinga, tapos gagawin mo na yung schedule mo, yung ganun. Nako, mapapas mo yung kamay mo, day. Pahingahin mo din naman pag may time. Tapos, syempre, makukulong ka na lamang dyan sa, wala ka ng panahon. Kahit na tumulong sa gawaing bahay, syempre, nakakatamad na, di ba? Pagkatapos mong, di ba, yung pagod na pagod ka, syempre, pagkatapos nun, kailangan matulog ka na, magpahinga ka. Hindi mo na maisip na tumulong, maglaba sa nanay mo, maglaba, o di kaya maghugas ng pinggan, magluto. Totoo lang, Inday, ang pagsasariling sikap, kapag ikaw ay napagod talaga sa sobrang hardworking mo, mas gustuhin mo na lamang na higa-higa dyan, matulog na lamang, magpahinga. Kasi nga, syempre, pagod na yung isip mo, yung sarili mo. Kaya, ayan tuloy. Kaya, advice ko sa'yo, day, tigil-tigilan mo na iyan. Kailangan, kung gusto ng utak mo na gawin iyan, ay dapat labanan mo naman. Ito pa, dagdag pa ni Dr. Gatchalian, makinig ka sa artikulo niyang PhilStar. Basahin mo yon para alam mo. Dagdag pa niya, sabi niya, kailangan ibaling mo na lamang sa sports instead na ganyan yung ginagawa mo. Mag-sports ka, kagaya na lamang ng badminton, volleyball, ano pa ba yung mga sports na dyan? O golf, kung mayaman ka, edi mag-golf ka. At eto pa, day, kung tamad ka naman, kung wala kang sports, pumunta ka sa gym, mag-gym ka, magpapawis ka, day. Kailangan maging fresh yung mental health mo. Kasi importante sa isang tao ang mental health. Dapat mapalusog mo yan. Ang iyong utak ba, ang iyong pag-iisip, kung hindi, kasi di ba lagi na lang yung laman ng, yung pag-iisip mo, ayun, gusto mo ng ganun-ganun lagi. Ka na lamang dyan. Nako, mapapas mo yung kamay mo, manginginig. Kapag araw-araw mo yung ginagawa, day. Kaya advice ko sa iyo, ibaling mo na lamang, huwag mo yan gawin, day. Okay lang naman gawin yan, kasi nga sabi ni Dr. Gatchalian, wala namang masama, pero huwag araw-araw. Kung single ka naman, why not, di ba? Pero kung may kapareha ka, doon mo ibaling sa kapareha mo. Di ba? Kasi kung single ka, kahit na gawin mo once in a while, sa isang buwan, 3 o 4, hindi yung araw-araw, Diyos ko, day. Babae ka pa naman. Pero okay lang yon. Basta nasa lugar lang. Yun lamang yun lamang ang aking tips para sa'yo, Carolina. So, ayan, syempre, lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. I-subscribe mo na ako. Kung hindi ka pa nakafollow sa akin, subscribe mo na, share and like, comment. So, ayun, bye!